Pakiramdam ni Yunfei, kailangan niya bantayan ang kapatid na si Yuwo mula sa pang-aakit ng kahit sinong babae. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa VIP room ng grupong handmill. Ipaliwanag si Yuho na makukuha ni Yuwo ang pinakamahusay na serbisyo, anumang uri ng serbisyo na gusto niya. Ito ay tiyak na ibibigay. Sa kabilang banda, patuloy na nagtatanong si Yunfei kung maaring dumistansya si Yuho mula sa kanyang kapatid. Samantalang si Yuwo ay lubos na humanga nang makita niya ang VIP room. Ang silid ay isang trading base sa black market. Ipinapaliwanag ni si Yuho na ang mga naturang trading base ay umiiral sa buong black market at ito ang pangunahing paraan ng pangangalakal, ngunit karamihan ay casual na kalakalan lamang. Gayunpaman, ang grupo ng handmill ay ang may pinakamataas na antas ng awtoridad sa pangangalakal. Ibig sabihin hanggat may pera siya ay magagamit niya para makabili ng rare at hidden top quality equipment na wala sa market. Humanga si Yuwo, ngunit hindi rin siya bibili ng pinakamahusay na kalidad ng kagamitan dahil wala rin siyang pera. Ang kanyang layunin lang ay may pambili siya ng antidote kung nagkataong nahanap niya. Habang si Yuwo ay muling tumingin sa mga detalye ng bidder na ibinebenta. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, pamilyar siya sa pangalan ng nagbebenta ng retina. Nakalagay doon sa mga nagbebenta si Director Fan ay isang kaina-hinalang tao. Isa siyang hospital director na dapat mataas ang sweldo. Gayunpaman, talagang nagpakababa siya sa pamamagitan ng pagnanakaw ng gamot upang makakuha ng pera. Gustong malaman ni Yuwo kung ano ang nangyari doon. Nakita ni Yanfei na napakamahal ng presyo ng bitter. Nakumpirma ni Yuwo kaagad na ang antidote na gusto Yuwo ay talagang isang bihirang uri. Gayunpaman, ito ay karaniwang ibinebenta sa isang presyo na 100,000 bawat bote, ngunit sa pagkakataong ito ang presyo ay umabot pa sa 600,000 bawat bote. Dagdag pa, nalalaman ni Yuwo na ang kanyang pamilya lamang ang nagbebenta ng antidote sa lahat ng mga platform ng kalakalan sa isang hindi makatwirang presyo. Pagkatapos ay sinabi ng Yuwo na gusto niyang bilhin ang antidote, ngunit gusto niyang baguhin ang kanyang mga pamamaraan. Tinanong niya si Yu tungkol sa mga paraan na maaaring gawin para direkta akong makapagtransaksyon sa nagbebenta. Pagkatapos ay sumagot si Yu na ang mga direktang transaksyon ay maaaring gawin hanggat ikaw ay nakarehistro sa base. Gayunpaman, sa huli, ang nagbebenta ay dapat na unang sumang-ayon at humingi NSIU ng tulong kay Yu para magpatulong sa registrar. Agad lumipat at nakipag-ugnayan siya sa master control at humingi ng tulong para maikonekta siya sa bidder. Ibinunyag niya na gusto niyang makilala ng personal ang nagbebenta. Tumugon kaagad ang master control pagkatapos magtanong. Saad na magkita tayo saglit. Pagkatapos ay iniulat ng control master na tumanggi ang nagbebenta na gumawa ng direktang transaksyon. Sinabi ni Yuwo ulit na magkita-kita tayong muli. Makipag-usap sa nagbebenta. Sinabi ni Yuwo na papayag siyang itaas ang presyo sa 1,000,000 bawat bote hanggat handa ang nagbebenta na makipagkita sa kanya ng personal. Agad na kumilos ang master control upang kumpirmahin ito. Gayunpaman, si Yunfei, nang nakarinig nito, ay labis na nagulat. Ang kasalukuyang presyo ay mas mahal kaysa sa nararapat. Kaya bakit dinagdagan talaga ng kapatid niya ang offer? Pinatahimik ni Yuwo ang kapatid niya dahil hindi rin naman siya tanga. Sinadya niyang itaas ang presyo para tuksuhin ang nagbebenta basta direktang pumayag ang nagbebenta sa transaksyon, sigurado siyang makukuha ang 3 bote ng antidote ng walang pera. Tama ang hula ni Yuwo dahil sa huli ay pumayag ang nagbebenta na direktang isagawa ang transaksyon. Hiniling ni Yuwo na maghintay. Nagkaroon ng commotion sa labas ng VIP room. Isang boses ang tila nagre-rebelde. Sa sandaling yun agad niyang ikinatwiran na may iba pa siyang kailangang gawin. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang tiyan ay sumasakit at kailangan niyang pumunta sa banyo. Gayunpaman, sinabi ng isa pang tao na kapag direktang nakumpirma ng nagbebenta ang transaksyon, hindi na niya ito mababago. Doon bumukas ang pinto at tinulak ang isang lalaki papasok ng kwarto. Si Yuwo, na matagal nang naghihintay, ay natural na nagalit. Sa oras na iyon, laking gulat ni Director Fan sa figura ni Yuwo na nasa silid ng grupo ng handmill. Gayunpaman, sapat na ang tiwala niya sa kanyang pagbabalat kayo noong panahong iyon na tiyak na hindi makikilala si Yuwo. Agad namang napagtanto ni Yunfei na pamilyar ang lalaking nasa harapan nila. Kaya umiwas agad si Director Fan. Inamin niya na hindi pa niya nakikilala ang lahat.
Inakusahan sila ni Director Fan na naglalaro para mapababa ang presyo. Hiniling din niya kay Yuo at sa iba pa na kumilos kaagad kung gusto talaga nilang bilhin ang kanyang paninda. Inamin niya na wala siyang panahon makipaglaro sa maliliit na bata na tulad nila. Casual na sinabi ni Yuo na si Director Fan na iyan ay nagtrabaho ng husto upang magbenta ng mga kalakal nang hindi nasaktan. Labis na nagulat ang direktor dahil kilala siya ni Yuo. Tiyak na hindi siya naniniwala dahil pakiramdam niya ay napaka-perpekto ng kanyang disguise. Ngayon ay wala na siyang paraan para mabilis na makatakas. Natatakot na siya kung anong klaseng laro ang lalaruin niya ng mga oras na yon. Agad namang nagalit si Director Fan sa mga gwardya na sa tingin niya ay hindi sinusuri ang pagkakakilanlan ng mga mamimili sa black market. Isang batang tulad Yuo na halatang walang 3 milyon na pambili sa kanya. Nadama ng direktor na may karapatan siyang tanggihan ang transaksyon. Hiniling niya sa 2 gwardya na tumabi, ngunit agad siyang pinigilan ni Yuo. Sinabi kaagad ni Yuo na mabibili niya ang beater sa halagang 3 milyon. Habang si Siyu na nasa tabi niya ay mas nagulat. Dahil ang pinaka-eksklusibong extreme black card ni mismo ay meron siya. Ang card ay kilala na may limitasyon na hanggang 50 milyong. Nang marinig ni Director Fan ito, ay labis na nagulat. Na-curious siya kung si Yuo ay rich kid. Sa mga sandaling iyon, biglang nagpanggap si Yuo na hindi niya kilala si Director Fan. Sinabi niya na nakilala niya ang maling tao dati. Ang lalaki na ang kanang kamay ay nasunog. Sa una, plano ni Yuo na bumawi sa pagkakamali sa pamamagitan ng pagbili ng antidote sa 1 milyon bawat bote na may direktang transaksyon. Bago pa siya matapos magsalita, pinigil na ni Director Fan. Agad niyang sinabi kay Yuo na lumipas na ang mga problema sa pagitan nila. Hindi na rin niya babanggitin. Inamin pa niya na natouch siya kay Yuo. Sincerity ni Director Fan blew his cover dahil natukso siya sa halagang inaalok ni Yuo. Pagkatapos ay inamin niya na siya ang direktor na si Giant Fan. Nais niyang maisigawa kaagad ang transaksyon. Tiyak na nagulat si Yang Fei nang makita si Direk Fan Neil na agad na pinigilan ang kanyang kapatid. Gusto pa niyang ituloy ang transaksyon. Gayunpaman, bago bumili, humingi siya ng pahintulot na siyasatin ang mga paninda. Una, masayang ipinakita agad ng Director Fan ang lahat ng gamit niya. Ipinakita niya ang pinakamahusay na panlunas na kailangan lamang gawin upang maneutralize ang anumang uri ng lason. Inamin niya na napakahirap niyang nakuha ang antidote. Kahit 1 milyon lang ay mura na para kay Yuo. Tuwang-tuwa si Wu Yuo na makita ang antidote. Pagkatapos ay pinukaw niya ang atensyon ni Derek Fan sa pamamagitan ng pagtatanong kung saan nakakakuha ang lalaki ang gayong mahalagang panlunas. Gayunpaman, habang tinitingnan ang antidote, natagpuan ni Yuo ang isang piraso ng papel na nakadikit sa bote. May nakasulat na pares na mga numero sa pangalan ng Mashu Hospital. Siyempre umiwas agad si Director Fan. Wala daw nakasulat sa antidote bottle. Agad niyang kinuha ang bag sa kamay ni Yuo na naglalaman ng antidote. Gayunpaman, pagkatapos ay napagtanto niyang tinanggal na niya ang lahat ng impormasyon sa bote. Alam agad ni Director Fan na na-frame up siya ni Yuo. Naiintindihan niyon ni Yuo, narinig niya mula sa nakaraang ospital din, na ang 3 pinakamahusay na antidotes sa kanilang ospital ay ninakaw. Natural na gustong malaman ni Yuo kung ninakaw ito ng direktor. Muli itong iniiwasan ni Director Fan. At hiniling kay Yuo na huwag i-frame ang mabuting taong tulad niya. Tumanggi na siyang gumawa ng transaksyon dahil ininsulto siya ni Yuo. Labis na nainis ang director na maaaring malaman ni Yuo ang pinagmula ng antidote. Agad namang huminto ang 2 gwardya na kanina pa nakatayo sa pintuan upang pigilan si Director Fan. Ang lalaki ay itinuring na lumabag sa mga patakaran sa kalakalan tungkol sa pinagmula ng paninda. Sa kabilang banda, si Direk Fan ay patuloy na nagpupumiglas na makaalis sa oras na iyon. Nang masaksihan yun ni Si Yuho, siya ay nagsalita na ang grupo ni mismo, na may karapatang mag-imbestiga sa mga paratang ng pagkawala ng mga ari-arian na kabilang ang estado ng mga kumpanya, walang rules sa black market. Ang magdedesisyon kung si Director Fan ay may kasalanan o hindi. Matapos makumpleto ang investigasyon, nagpatuloy ang pakikibaka ni Director Fan. Hindi siya sang-ayon sa desisyong ibinigay ng Si Yuho. Humihingi din siya ng danyos na 5 milyon kung siya ay pinahirapan at napinsala. Tiningnan ni Yuo at isaalang-alang ang mga salita ng mga tagahanga ng direktor. Magiging katapat ba ang 5 milyon sa mga resulta na maaari nilang makuha mamaya? Sa wakas ay pumayag agad ang babae.
Si Yuwo, na nakapansin sa insidente, ay nagsabi na siya ang bahala sa gastos kung totoo na si Director Fan ay pinahirapan sa proseso ng investigasyon dahil ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kanya. Naging masaya si Director Fan. Tiniyak niyang narinig ng lahat ang pahayag ni Yuwo. Habang si Yuwo ay walang puwang para sa pagsisisi. Gumaan din ang pakiramdam ni Direk Fan dahil naisip niya na ang grupong handmill ay hindi mag-frame up ng iba sa maliit na bagay. Sigurado pa rin siyang inosente siya. Naniniwala rin si Director Fan na ibibigay ni Yuwo sa kanya ang pera. Sa huli, sigurado siya na dahil matagal na niyang pinalitan ang bote ng antidote, dapat ay hindi na sila makakita pa ng anumang pagdududa sa bote ng antidote. Sinubukang tingnan ni si Yuho, at sinubukang bigyang pansin ang bote ng antidote, ngunit hindi niya nakita ang koneksyon sa pangkat ng hammer. Nakita ni Yuho na sinubukang kumpirmahin ni si Yuho kung tama, habang si Yuho ay lubos na humanga dahil kung hindi siya mali. Ang hula ni si Yuho ay binago ng artipisyal na mga mata hindi nagtagal, pagkatapos utusan ni si Yu ang mga gwardya na ibaba ang direktor. Habang nalilito si Director Fan noong panahong yon, iginiit pa rin niya na wala silang nakitang ebidensya, ngunit iginiit niyang sisihin siya. Ang galit na babae ay sinipa ang mukha niya. Pinag-uusapan ang ebidensya na kinwestiyon ni Director Fan. Alam ni si Yu na pinalitan na ni Director Fan ang orihinal na bote ng antidote. Gayunpaman, malinaw na minamaliit ni Director Fan ang grupo ng handmill. Habang si Yu sa wakas ay nagsimulang magpaliwanag ng ilang sikreto sa kabila ng autoridad ni Director Fan. Anuman ang ginawa ng kumpanya ay bibigyan ng ilang hindi nakakapinsalang ahente ng impormasyon na ginagamit bilang anti-counterfeiting. Ang ahente ng impormasyon ay maaaring makilala sa ilang mga paraan tulad ng paggamit ng laki. Sa oras na iyon, ang direktor, na lalong natakot, ay agad na umamin sa kanyang mga aksyon sa pakiusap ng kanyang mga aksyon. Nangako siyang ibabalik ang mga ari-arian ng kumpanya. Nakikiusap ang direktor na palayain siya. Nang makarinig ito ni si Yu na lalong nagalit, kay Director Fan, itinuring na huli na ang pag-amin. Dapat niyang sisihin ang sarili niya na minalas dahil nakilala niya si Yu. Dagdag pa, ang mga maglalakas loob na magnakaw ng mga ari-arian ng kumpanya ay haharapin lamang sa isang landas. Habang si Yu na nag-akala sa pagnanais na papatayin ang direktor, dahil ang mga bagay na iyon ay maaaring gawin ng walang pahintulot ng security department sa safe zone. Inakala ni Yan Fei na agad na papatayin ni si Yu ang direktor. Gayunpaman, hindi gagawin yun ni si Yu dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kamay. Kinumpirma agad ni Director Fan na hindi lang madudumihan ang kanyang mga kamay. Dahil ang pagpatay sa kanya ay madudumihan pa ang hangin. Ang mga salitang binitawan ni Director Fan ay mga excuse para pakaalan na siya. Sinabihan niya ang direktor na tumayo. Nagpasalamat ang direktor. Itinaas ni si Yu ang kamay niya at nagpasalamat agad si Director Fan. Gayunpaman, agad na tinawagan ang mga gwardya at sinabihan silang itapon si Director Fan sa labas ng safe zone. Upang siya ay maging pagkain ng mga halimaw. Mabilis na nabigla ang direktor at agad na humingi ng tawad. Nakiusap siyang huwag itapon at maging pagkain ng mga halimaw. Gayunpaman, sa sandaling siya ay kinaladkad ng mga bodyguard, nagsimulang magsalita si Director Fan ng walang ingat. Pagkatapos ay pinagtawanan niya ang lahat na nasa safe zone para magtago. Natitiyak niyang ang mga halimaw ay papasok sa safe zone sa lalong madaling panahon, at sa kalaunan ay hindi sila makakatakas. Sinabi ni Director Fan na ang mga lumang Diyos lamang ang makakapagligtas sa lahat ng sangkatauhan. Dahil si Director Fan ay bahagi ng Old World King Landing sect. Gayunpaman, si Yuo, na nakarinig ng lahat ay agad na nag-isip tungkol sa lumang World King Landing sect. Na-curious siya sa mga impormasyong bigla niyang narinig nang hindi sinasadya. Alam ni Yuo na maraming sekta ang itinatag pagkatapos nilang pumasok sa mundo sa lahat ng henerasyon, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang yon. Bukod dito, ang kanyang pagdinig sa dalawang pagsasabuatan tungkol sa pagbagsak ng safe zone, nung mga araw na iyon ay hindi isang pagkakataon. Naramdaman ni Yuo na kailangan niyang mag-imbestiga kaagad kung sakali. Sa kabilang banda, nagtanong ang batang si Fei kay si Yu kung si Director Fan ay bahagi ng Handle Group. Ngunit ang paggawa ng pagnanakaw ay nangangahulugan na hindi niya inisip ang mga kahihinatnan na maaaring idulot ng kumpanya sa kanya. Dahil magiging ang safe zone ay aatakihin ng mga halimaw, gaya ng sinabi niya, kaya naglakas loob siyang makipagsapalaran para magnakaw ng mga ari-arian at makakuha ng pera para makatakas.
Habang si Yuo ay lubos na humanga dahil ang posibilidad na ibinigay ni Faye ay napakalohikal. Sinabi ni Siyu na ang mga iyon ay maaring ituring na mga conspiracy theories pa lamang at hindi pa napapatunayan mula nang binuo ang safe zone. Kaya hindi siya naniwala sa pangamba ni Yunfei. Pagkatapos ay ipinaliwanag muli na sa loob ng 50 taon mula noong una itong itinatag, ang 9th safe zone ay at hindi nakaranas ng anumang pagsalakay mula sa mga halimaw o dark wave attack. Bagamat hindi ito nangangahulugan na walang banta sa panganib at walang mataas na antas ng seguridad ang SONA, maaari pa rin nilang protektahan ang kanilang sarili bukod sa simula. Ang lokasyon ng safe zone ay pinili ang isang lugar na may mas mababang density at antas ng pag-atake ng monster. Kaya hindi sila dapat mag-alala tungkol sa mga walang kwentang bagay. Sa oras na iyon, inabot si Yu ang mga antidote na nakuha nila kay Director Fan. Nagulat si Yuo, ngunit ipinaliwanag muli ni Siyu na ang mga patakaran sa grupo ng handmill ay nagsabi na ang mga nawawalang asset ng kumpanya ay pag-aari ng sinumang nakahanap nito. Pagkatapos si Siyu ay mas napalapit sa kalooban ni Yuo. Gayunpaman, naramdaman niya na ang lalaki ay dapat magpasalamat sa kanya dahil makakatipid ka ng 3 milyon. Itinuturing ito ni Siyu as gift para kay Yuo. Habang si Yuo ay ramdam ang kabog ng kanyang heartbeat sa patuloy na panunuyan ni Siyu. At si Siyu, na nasa tabi niya ay naramdaman ang pagtaas ng tibok ng puso ni Yuo. Hulaan niya na kinakabahan si Yuo sa oras na iyon. Habang si Siyu ay nagpatuloy sa pang-aasar, pagkaraan ay tinanong si Yuo kung may karanasan na ba siya, at doon na agad sumingit si Yanfei para hilahin ang katawan ng kuya niya. At mabilis, nagpasalamat sa na-save ng pera. Gayunpaman, agad niyang sinabi na ang kanyang kuya ay menor de edad pa at hindi makayanan ang gayong tukso. Agad na ipinagtanggol ni Siyu ang sarili at sinabing mali ang pagkakaintindi ni Yunfei kahit na humiling lamang siya ng inumin. Gayunpaman, tiyak na hindi agad naniwala si Yunfei. Kaya si Siyu ay tinawag ang isa sa gwardiya at inutusan ng isang naglalagablab na inumin para sa isang 21 years olds. Sinabi ni Yuo kay Siyu na save niya ang kanyang 3 million at bilang pasasalamat, ililibre siya ng alak. Gaano man ito kamahal, ngunit gusto mo ring marinig ng detalyado ni Yuo ang tungkol sa mga Karachi monster habang umiinom sila. Ito ay isang bukas na lihim sa mga libro at pampublikong impormasyon. Pagtataka ni Siyu at nalilito kung bakit sa kasarapan ng pambihirang sandaling iyon, ay gusto ni Yuo na pag-usapan ang tungkol sa isang bagay na ganoon. Gayunpaman, kung si Yuo ay interesado, ayon kay Siyu, ibibigay kay Yuo ang kanya ang address ng bahay upang siya ay makapunta at mapag-usapan muli ng pribado sa buong gabi. Agad naman siyang pinigilan ni Yunfei. Agad pa nitong hinayla ang katawan ng Yuo mula roon at hiniling na bumalik ito. Bukod dito, nakuha nila ang panlunas at tiyak na nag-aalala ang kanilang ama sa kanila. Agad na pinigilan ni Yuo ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil wala itong binili sa black market at nakuha ng libre ang pakay. Nagplano siyang gumastos ng 500,000 para makabili ng equipment. Bilang karagdagan sa antidote ngayong makukuha na niya ng libre ang bidder, ibig sabihin ay mayroon pa siyang budget na 3 million pa. Nang marinig ni Yunfei ay tiyak na hindi naniwala. Agad namang tinanong ni Yuo ang kanyang nakababatang kapatid na babae na huminahon. Tiniyak ni Yuo na maaari siyang kumita ng mas maraming pera mamaya, ngunit ngayon ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pagbutihin ang mga kagamitan at antas ni Yunfei. Kaya na gusto niyang maipagkatiwala ang kaligtasan ng kanyang mga magulang kay Yunfei. Upang makapunta siya sa front lines ng walang pag-aalala, tuwang-tuwa si Yunfei sa pagpili ng kagamitan kaya kailangan niyang pumili sa pagpipilian. Kahit may 3 million sila, hindi sila basta-basta makakabili. Tuwang-tuwa si Yuo nang makita niya si Yunfei na sobrang nasa sabik. Biglang sinabi ng isang guard kay Siyu na oras na. Agad naman naintindihan yun ng dalaga. Kaya agad din siyang nagpahayag kay Yuo na magkakaroon sila ng isang lihim na auction. Gusto niyang malaman kung interesado ang lalaki na sumali. Medyo nagulat si Yuo dahil hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Habang si Siyu ay nagpapahayag ng agenda sa ginagaang kaganapan kada buwan. Para lang sa mga may mataas na level at mayroon ding at least 20 million. Samantala, ang antas ng transaksyon sa itim na merkado ay hindi bababa sa isang VIP diamante o pag-upa ng mga item na ibinebenta sa pamamagitan ng auction ay ang lahat ng mga kayamanan na nakuha ng koponan sa piitan. Masasabing ang auction ang nangunguna sa safe zone. Medyo interesado si Yuo na marinig yun.
Ngunit paano kung wala siyang pera o hindi naabot ang mga kwalipikasyon? Hiniling ni Siyu kay Yuwo na huwag mag-alala dahil kaya niyang back-up-pan si Yuwo. Saka ang isang grupo ay maaari lamang magpadala ng 2 kinatawan para lumahok. Pumayag naman si Yuwo, at agad niyang sinabihan si Yunfei na manahimik sa VIP room at huwag gumawa ng gulo. Ang dalaga na abala pa rin sa pagpili ng mga kagamitan ay tiyak na agad na naunawaan na siya. Habang abala pa rin sa pagmamasid sa mga armas na bibilhin niya. Tinanggap na lang ni Yuwo dahil para sa kanya yun ang ugali ng isang babae na mahilig mag-shopping. Samantala si Siyu ay nagpaalala kay Yuwo. Huwag mag-alala dahil magiging ligtas ang VIP room para kay Yunfei. Samantala, agad siyang naglabas ng portal. Agad na nahulaan ni Yuwo na ang auction ay nasa ibang lugar. Kinumpirma agad ito ni Siyu, dahil hindi mangyayari ang ganoong mahalagang auction sa isang black market na may mababang antas na safe zone, ang lugar ng auction ay talagang nasa isang napakaligtas na silid. May mga pasukan sa lahat ng mga itim na pamilihan sa pangunahing safe zone. Muli, napagtanto ni Yuwo ang katotohanan na mayroong mga black market, at lahat ng mga ito ay nasa safe zone. Sa pagpapatuloy ni Siyu, inilahad na ang pamilyang Keian na nagpatakbo ng itim na merkado ay hindi kasing lakas ng pangkat ng Handmill Group, ngunit kabilang pa rin sila sa 10 pinakamalaking grupo, hindi lamang sa mga safe zone, ngunit ang iba pang mga urban agglomerations ay mayroon ding mga black market. Kaya sa palagay ni Siyu, nasapat na ang paliwanag niya. Sa wakas ay piniling hilingin ni Yuwo kay Siyu na sila ay umalis na. Noong una naiisip ni Yuwo ang tungkol sa pera na una niyang binalak na isave, ngunit ngayon ay wala na siyang pakialam dito. Dahil kailangan lang niyang maging handa para protektahan ang safe zone mula sa pag-atake. Habang si Aiwo ay may natitira pang 17 milyon at maaari na lamang siyang gumastos ng 15 milyon sa auction. Napakaliit pa rin ang budget para sa kanya kahit na hindi niya alam kung ano ang kanyang mga pagkakataon. Ang auction ay hindi maaaring palampasin. Napunta si Yuwo sa Victoria's Secret Auction Dungeon. Makikita kitang kasama ng lahat na nakasuot ng kakaibang damit. Ipinapaliwanag ni CEO na kapag pumasok na ang lahat sa auction room, automatiko silang magsusuot ng mga robe, para panatilihing buo ang kanilang pagkakakilanlan. Sa wakas ay naunawaan na ni Yuwo dahil maaari na lamang itaas ng isa ang bid hanggat maaari, nang hindi iniisip ang mukha ng isa't isa.